Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano ko nga ba nakuha yung loob ng bata or paano nga ba napalapit yung loob ng bata sa akin. So nag-vlog ako ngayon and then it's already evening 10:20. Kakatapos ko lang maglaba. Winter ngayon dito guys and grabe sobrang lamig talaga. Sobra talaga. 10 degrees Celsius, hindi mo kakayanin yung mga jacket na dala ko, joke lang. Akala ko kaya na ng lamig, hindi pala. Grabe yung kapal. Ito pala yung binili ko sa Pinas, yung pantulog ng Pinas, 'di ba? Ito yung pajama ng Pinas na pantulog. Nung bago ako dito sa Hong Kong, ito yung hindi ko ginagamit. Hate na hate ko. Dalawa lang binili ko kasi sabi ko, gagamitin ko nga dito. Pero tag-init kasi ako dumating and sobrang init. Hindi ko siya kakayanin. Ayan, kaya hindi ko siya sinusuot. Pero ngayong winter, gamit na gamit siya. Yung kakalaba ko pa lang, susuotin ko na naman uli. Kaya ginagawa ko, everyday ako naglalaba or every 2 days. Kasi yung iba kong damit is maninipis. Jogging pants naman sila, pero eto jogging pants din to. Ayan, pero sobrang lamig talaga. Hindi kakayanin. Ayan, so nangangati yung katawan ko kasi nga sa mainit na tubig na nililigo ko. And ang ginagawa ko para matanggal yan is naglo-lotion ako. And yung bibig ko is sobrang talaga siya, nagda-dry siya. Ito yung gamit ko. Maanghang siya. Ayan. So, paano ko nga ba napalapit yung loob ng bata sa akin? Is ituring mo siya na parang kapatid mo. Ako kasi wala akong anak. Pero pagka may anak na ako, baka ituring ko siyang parang anak ko. Ginagawa ko is tinuturing ko siyang parang kapatid ko, bunso, ayan. Kaya malapit yung loob niya sa akin and pure talaga yung pagmamahal na pinapakita ko sa kanya. And sobrang lapit talaga namin na minsan nagsiselos na yung amo ko na babae. Pero naiintindihan niya naman kasi naman talaga. Ganun yung ginagawa ko. And pure yun. So, nagsulat yung bata, nagdrawing yung bata. And inaabangan namin kung ano isulat. Alam mo ba ano isulat? Ako. Pinili ako kaysa sa kanila. So, ayan yung nakalagay. I love you, Jen. To Jen. Ano ba to? To Jen from Emma. Ayan. So, papakita ko na lang sa inyo. Tapos may drawing yan na rainbow sa likod. And may clouds yan, oh. And then, ito rainbow yan. And then, may araw yan dito. Ayan. Ito yung araw, dilaw. Ayan. So, ganun niya ako ka-love. And, pag naglalakad niya kami sa daan, ako yung hinahawakan niya kaysa sa amo ko. So, minsan ginagawa ko, nilalayo ko na lang yung loob ko. Or, pagka naglalakad kami, tinutulak ko siya sa amo ko para lang doon siya lumapit. So, pag nagagalit ako, nakikita niya na din yan and nagsusorry din siya. Ginawa ko pala isang beses, dinuraan ko yung prutas niya sa sobrang galit ko talaga sa kanya. Ewan ko anong ginawa niya noon and di ako makapagtimpe. Ang ginawa ko, ako yung linggo yun, naalala ko, iniwan kami ng amo ko. Naghiwa ako ng prutas. So, sa sobrang galit ko sa kanya, dinuraan ko yung pagkain niya, yung prutas niya. Pero isang beses lang. Pero kung talagang nakuha mo yung loob ng bata, kahit sabihin mong hindi mo duraan yan, basta nakuha mo yung loob, 1, 2, 3 months, adjust pa talaga, lalo sa unang buwan. Nandun yung pinakamakulit sila kasi nga sinusubukan nila yung pasensya mo. Yung mga bata kasi, pag alam nilang ayaw, nagagalit ka, mas gusto nila yon. Kaya ginagawa ko, hindi na ako nagagalit, sige, go push, ganun lang yung ginagawa ko. So, nung una natatawa ako sa sarili ko kasi nagluto ako ng shrimp, 5 peraso sa kanya. So, first time kong iniwan ng amo ko sa akin yung bata and hindi ko alam kung anong gagawin. Inubos ba naman ang kain yung shrimp? Yung 5, 4 na yung nakain. Tinawagan ko yung amo ko, nagsumbong ako para akong tanga. Sabi ko, ma'am, inubos niya na yung shrimp, tapos yung kanin hindi niya pa kinakain. Tapos yung amo kong babae is kinausap niya nga yung bata sa cellphone. Sabi niya, nagpapaliwanag siya. So, ayun, kumain yung bata ng kanin. Pero, normal lang pala yun. Ginagawa ko din is binabasahan ko ng libro yung bata. And natutuwa yung amo ko kasi fluent ako magbasa. Siyempre, inaabot ako ng alas 4 ng madaling araw kakabasa ng mga pocketbook sa cellphone ko, English. English talaga yung binabasa ko na pocketbook nung nasa Pinas ako. Ang ganda kasi ng mga story nila and hindi OA. Ayan. So, konti lang yung mga author na Tagalog
sa Wattpad and sa iba dyan na matino na maganda yung gawa. Kaya sa English ang dami. Yun nga lang may bayad pero nagagastos talaga ako. Kaya natutuwa sila kasi ang fluent ko na magbasa ba ang bilis and naiintindihan ng bata. Nagiging dictionary na din ako dito minsan kapag meron siyang mga halimbawa yung Hamlet. Ayan, ano daw yung Hamlet? So ang Hamlet is baryo siya or lugar siya na hindi siya ganun kadami. Mas maliit pa siya sa Purok. Baryo nga yung tawag. So, ayun yun, ini-explain ko sa kanya na it composed of 20 families in that place and it was so small. No hospital, no like that. Ayan. So, nagiging dictionary na din ako. At ngayon, ang talino na ng bata. Simula dumating ako dito, nag-upgrade na siya. Dati, masaya na kami pag nakakuha siya 85, 80. Pero ngayon, halos kada pasok niya sa school sa English, 100 na yan siya kada labas. And minsan dalawang sticker kasi dalawang 100 na gawa niya. And natutuwa yung nanay sa progress. So far, magsi 7 months na ako dito and yung adjustment na sinasabi nila, natapos ko na yung dati. Inis na inis talaga ako kapag linggo, nandito sila buong araw, hindi ko alam gagawin ko. Pero ngayon wala na akong pakialam, linggo kahit anong araw, okay na sa akin, walang problema. Lalo ngayon walang pasok yung bata, nandito lang kami lahat sa bahay. So, yung amo ko pala ngayon is nilalagnat, na awa ako sa kanya. Hindi ako naglinis ngayong araw sa kwarto nila, si CR. Kahit yung CR ko dyan, hindi ko rin nilinis. And dyan din nagsi-CR yung bata and yung amo kong lalaki sa CR ko. So, yung amo kong babae, siya lang yung nagsi-CR doon. And paggabi doon sila nagsi-CR. Pero buong araw dito sila. Yung babae lang yun sa loob, pero yung bata, tsaka yung tatay dito sa labas. So, hindi ko rin nilinis. Naglaba lang ako ng tapos luto, laro kami ng bata, nagmamlansya. Ayan, yung amo ko is umabot na ng 40 yung lagnat niya, naawa talaga ako. Pero kumakain pa rin siya. Pero nakikita ko na yung amo kong babae pag tumanda, guys, ganito siya. Kuba. Kasi kanina nilagnat pa lang siya, nakuba na siya. Oh my God, natatawa talaga ako sa kanya. Sabi ko, nakikita ko na yung sarili niya pagkatanda niya. Ganyan talaga yung laki niya, kuba. Nakikita ko yung mga Chinese na mga matatanda, parang gano'n na siya. Yan, sa lagnat lang yan. Hindi kasi sila pala inom ng tubig. Nagugulat sila sa akin na uubos ko yung tubig. Isang pitchel, guys, isang araw, sobra pa yan sa kanila. Yung isang pitchel, sobra pa yan sa kanila. Sa akin, 4 niyan. Yung isang takore, isa't kalahati niya nauubos ko. Nangungupit pa ko ng tubig sa kanila. Ayan. Ano pa ba yung ma-explain ko? Basta ituring nyo lang yung bata na parang inyo. And laruin nyo siya parate. Yung iba technique nila is binibigyan nila ng pagkain. Yung masasarap na pagkain, Filipino food, ganyan. Doon nakukuha din nila yung loob ng bata. Pero dito bawal yan kasi nalalagnat agad yung bata. May sakit, ganyan. Maselan siya. Isang beses nga lang pinakain ko siya nung nasa park kami. Nagnakaw ako ng Skyplex dito, yung Skyplex ko, binitbit ko sa park. So, hinati namin dalawa yun, hinati namin doon ng kain. Pag uwi, nilagnat. So, kasi hindi kami nanghugas ng kamay, kumain kami. So, simula noon, hindi na ako nagbibigay na takot na ako. Baka mamaya, ano pa mangyari sa bata dahil kalukuhan ko. Ayan. Ano pa ba? Hindi ko pa nga siya nakiss kahit isang beses. Yakap lang. Ayan. Tapos, makuha mo yung loob niya, malalaman mo naman kasi yan kapag araw-araw kayo nagkasama, alamin mo yung ayaw at gusto niya. And wag mo siyang biglain na kontrabida ka na sa buhay niya na nandyan ka. So, anuhin mo, paano ba? Maging kakampi ka niya, ganyan. So, maging kakampi kanya para in case, nung bago ako dito, tapos nagpapakarga kasi ito nung bago. Tapos ayaw kargahin ng nanay. Pumasok dito sa loob ng bahay, kakarating lang nila. Nagulat ako, tumatakbo, tapos yumakap sa akin, umiiyak. Tinanong ko yung nanay, first time ko ginawa visit. Sabi ko, ano nangyari? Tarantado din ako. Tapos yung nanay hindi makasagot kasi siya pala yung kasalanan, bakit umiiyak yung bata. Sabi niya, baka pagod lang daw, sabing ganun. Pero yung pala nagpapakarga, tapos ayaw niya kargahin. And then, yun yung first time na nagpapakampi siya sa akin. Tapos simula nun, naglalaro kami always and nag-aaway kami minsan. Hindi naman ako pumapatol sa kanya, pero minsan nagagalit ako and hindi ko siya, sabi niya nga sa tatay niya, kapag nagsalita daw ako ng even though, pagka ganun,
pangit na kasi ng mukha ko niyan pagka ganyan na yung salita ko. Kinakabahan na daw siya, yun yung sabi niya sa tatay niya, nagsumbong. And pag kami lang sa CR, yung pinakapangit ko na mukha, pinapakita ko yan sa kanya, tapos tatawa yan siya, ayan, so, pinakapangit. Yung kalog ko, yung pagiging tarantado ko, sa kanya ko napapakita pag nandun kami sa CR. Ayan. Nandyan yung amo ko. Tapos, ano pa ba? Nandyan siya pero wala naman yan siyang pakialam. Hindi niya naman naintindihan yung salita ko. And then, ayun lang. Basta ituring nyo lang siya na parang kapatid nyo, anak nyo. Madali nyo lang siyang alagaan. So, paramdam nyo lang sa kanya, nakakampi nyo siya. Ayan. So, if you're new to my channel, don't forget to like and to subscribe. Thanks so much.